ito pagkatatandaan natin, no, dito sa ating mundo, marami tayong mga tao. Iba-iba ang ating mga nationality at iba-iba ang bansa na ating tinitirhan. Iba-iba ang mga salita na ating sinasabi at hindi tayo nagkakaintindihan. Yung iba nagkakaintindihan kasi alam na yung ibang language, ganito, ganyan. Lagi niyong tatandaan na dito sa mundong ito, kahit iba't iba man tayo o iba-iba man tayo ng nationality, iba-iba tayo ng bansa na tinitirhan, iisang Diyos lamang ang gumagawa sa atin, gumawa sa atin, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Kasi si Kristo at ang Ama ay isa. Kung babasahin mo dito sa John chapter 1, ang salita naging tao at nananahan sa piling natin noong unang panahon. Dito sa ating mundo, kahit magkaiba man tayo, pagdating ng araw, sa dalawang mundo na pagtutunguhan ng isang tao ito, magiging isa ang lahat ng mga uri ng tao o iba-iba man ang mga nationality nila. Halimbawa, kasi papipilian ng isang tao the kingdom of heaven at the kingdom of hell. No? Kung ang isang tao maliligtas, makapasok sa kaharian ng Diyos, lahat ng mga klase mga nationality ay magiging isa sa kaharian ng Diyos. Iba-iba ang tao, iba-iba mang bansa, pero nagiging isa sa kaharian ng ating Panginoon. At ganoon din doon sa impyerno. Kaya dito sa mundong ito, kahangalan talaga no, na ang bawat isa, ang bawat bansa nag-aaway. Kahangalan din ang pagtatanim ng galit at pag-aaway sa kapwa at paninira. Kahangalan talaga ang lahat. Para sa ang ganitong bagay na magagalit ka doon sa kabila, ganito, ganyan. Para saan yun? Anong pakinabang doon? Kung lahat naman tayo dito sa mundong ito lilipas. Iba-iba man ang ating bansa, tingnan mo kung gaano kahangal ang mga tao ngayon. Because of money. Sa pera, nagpapatayan ng tao. Ang bansa, laban sa bansa. Kingdom against kingdom. Nation against nation. Nationality against nationality o ano pa man yan. Tingnan mo kung gaano kahangal. Walang unification dito sa atin sa mundong ito kahit pa iba-iba man ang ating mga nationality o bansa natin tinitirhan. Dapat magiging isa sana tayo sa pamamagitan sa ating Panginoong Kristo dahil tayong lahat ay gusto ng ating Panginoon na magiging isa at magmamahalan. Kaya nga pinadala niya ang bugtong niyang anak, ang ating Panginoong Kristo, upang magiging isa tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Pero dahil nga sa kaaway, winawasak niya ang bawat tao. Isa rin sa bumabagsak, no, kung bakit yung mga tao galit dito sa kabilang bansa, ganito, ganyan. Dahil din sa mga leader ng kanilang mga bansa. Kung paano nila binibrinwas yung mga tao. No? Kaya dito, nabubuo yung hatred sa puso ng bawat nilalang dito sa ating mundo. Kaya lagi natin itong tandaan na sana huwag tayong madadala sa kamalian na ginawa ng mga tao kasi ang sabi ng ating Panginoon, do not follow the crowd when it does what is wrong. Huwag tayong sumunod sa mga tao kung sila ay gumawa ng mga kamalian. Kung dito yung tinatahak ng mga daan ng mga tao, kailangan dito tayo. Sisiparit tayo doon sa mga tao tumatahak kung saan laging galit sa kapwa. Nag-create ng mga ganitong mga ganitong mga bagay. How? Para saan? To kill. Kasi ayaw nila makita itong tao to, pero alam naman nila na darating yung araw na mamamatay din sila. Kahit mapamapatay nila ito ng maaga, pag darating din yung araw na sila rin ay mamamatay. At sasabihin nila ito ay security ng kanilang mga bansa. Pero ang katotohanan, sila-sila lang
ang hindi nagkakaintindihan. Pagdating ng araw, doon na nila ma-realize na pinakamalaking kamalian na nagawa nila dito sa mundong ito nung sila ay nabubuhay pa. Maraming mga leader na bumabagsak sa kaparusahan na walang ibang hiling sa Panginoon kundi ang magsisi uli sila sa kanilang mga kasalanan at babalik dito sa lupa upang itama ang kanilang mga kamalian. Pero hindi na sila binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. Dahil habang nandito pa tayo sa mundong ito, habang nandito pa itong buhay na ito ay pagkakataon na binigay sa atin ng ating Panginoon upang tayo ay magsisi at bumalik sa Kanya. Pero marami pa rin sa ating mga kapatid, sa ating mga kapwa o sa mga katauhan, na instead na gusto mo nang bumalik sa Panginoon, pinipigilan kanila at binibrainwash kanila ng ganito ganyan kasi sila mismo ayaw bumalik sa Panginoon at magsisi kasi nga takot sila na malaman nila ang katotohanan. Kasi ang katotohanan sana ay magpapalaya sa tao. Pero kung ang isang tao nagiging bilanggo sa kasinungalingan at kasamaan, ganyan ang mga tao na takot humarap sa katotohanan. Minsan lang tayo dito sa mundong ito, sa mundong ibabaw. Huwag nating sayangin. Huwag nating sayangin itong opportunity na ito. Ang gusto ng ating Panginoon sa atin ay magpapatawad. Magpapatawad tayo sa kasalanan ng isa, sa kasalanan ng iba. 77 times 7 kung paano natin sila patatawarin. Kasi yung hatred kasi wala kang mapapala niyan. Yung gusto mong manalo sa laban, wala kang mapapala niyan, wala kang makukuha. Para lamang na makita kang matapang, lagi nyo tatandaan, walang kwenta ang mga nagawa ng mga tao dito sa mundong ito o ginagawa sa mga tao dito sa mundong ito kung ang Panginoon wala nagiging sentro sa kanila o hindi naging sentro sa kanila. Ang lahat ng ginagawa nila ay magiging walang kabuluhan pagdating ng araw. At doon mo ma-realize na mali at marami kang nasayang na pagkakataon or nasayang mo na lahat ang pagkakataon na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Kasi dito sa mundong ito, hindi porket manalo ka sa gira, makakapasok ka na sa kaharian ng Diyos. Hindi porket mananalo ka sa away, ay tatanggapin ka na ng Diyos. Ang gusto ng ating Panginoon ay magmahalan ang bawat isa. Magmahalan tayo as one. Love one another. Ang pangalawang utos ng Diyos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang unang-una dito, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. At ang pangatlong utos, honor your father and your mother. Lahat ng utos nandito sa tatlong ito. Hatred, nagagalit ka, inis ka, may galit ka sa kapwa, galit sa puot, sa puso. Saan mo yan ma-apply doon sa tatlong utos na yan? Sa pangalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa. Kung ang galit mo sa iyong kapwa matindi o may galit ka sa kapwa mo lang, paano mo maibigin yung kapwa mo na gaya ng iyong sarili? Kung hindi mo inibig yung kapwa mo, yung sarili mo mismo, hindi mo rin inibig. At kung hindi mo inibig yung kapwa mo, hindi mo rin kayang ibigin ang Diyos. Ito ang pinaka-number 1 sa lahat, ang Diyos. Itong 2 o 3 lamang na kautusan na ibinigay sa atin. Ang pinakamahirap na mangyayari o magagawa ng isang tao ay kung paano magpapatawad. Marami sa atin dito na nagkamali lang yung tao o nagkasala lang sa atin ng konti para bang gusto na natin maghiganti. Gusto ko maghiganti, hindi ako matatahimik, ganito ganyan. Ang sabi ng ating Panginoon noon doon sa parables, may 2 tao na nagkautang sa isang hari. Yung mga alipin niya nagkautang.
Yung isa nakautang na 500, yung isa naman nakautang ng 50. Pareho silang dalawa, hindi makabayad doon sa hari. Pinapatawad sila ng hari. Pero yung may utang na 50, nakautang doon sa tao no na may utang na 500 doon sa hari. Siningil ng nakautang ng 50, yung nakautang sa kanya, yung 50. Pero sinabi nung nakautang ng 50 doon sa inutangan niya na nakautang ng 500 doon sa kanyang hari. Wala akong ibabayad sa ngayon. Huwag mo muna akong huwag mo na akong gipitin, babayaran din kita. Pero hindi niya pinatawad. Instead, sinakal niya ito. Kaya nang nalaman ito ng hari, sinabi ng hari, ikaw nagkautang ka sa akin ng 500, pinapatawad kita. Pero yung tao na nagkautang sa iyo ng konti, hindi mo pinapatawad. Busa ang gagawin ko sa iyo, paparusahan kita. Ganyan ang mangyayari sa atin kung hindi tayo nagpapatawad sa ating kapwa. Ang mga kasalanan na nagawa sa ating kapwa sa atin ay kunti lamang yan kaysa sa mga kasalanan na nagawa sa atin ng Panginoon. Kung gaano kalaki ang kasalanan natin na nagawa sa ating Panginoon, pinapatawad niya tayo. Bakit hindi natin kayang patawarin yung mga nagkasala sa atin na kunti lamang yan? So kung hindi natin kayang patawarin ang ating kapwa, hindi rin tayo patatawarin ng ating Panginoon. Do not expect na patatawarin tayo sa ating Panginoon kung hindi natin kayang patatawarin yung kapwa natin sa kanilang pagkakasala. Kasi ang gusto ng ating Panginoon ay magmahalan tayo according to His law. Sa utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pero sa ganitong paraan, paano mo maiibig? Hindi. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.